Hello! Welcome back sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang topic na alam kong marami sa atin ang makaka-relate. Naranasan na nating masaktan ng isang taong mahalaga sa atin. At sa mga sandaling yon, natural lang na makaramdam tayo ng sari-saring emosyon, galit, lungkot, at marahil ang kagustuhang maramdaman din niya kahit kaunti lang ang sakit na dinulot niya. Pag-uusapan natin ang isang bagay na mas makapangyarihan, ang pagpapakumbaba. I-explore natin ang mga paraan para maging humble ang lalaking nanakit sa iyo. So, kung handa kayo, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating alamin. Number 1, ang walang reaksyon ay pinakamataas na kapangyarihan. Ito marahil ang isa sa pinakamahirap gawin, pero ito rin ang isa sa pinaka-epektibo. Kapag may nanakit sa iyo, ang pinakagusto nilang makita ay ang epekto ng ginawa nila. Gusto kanilang makitang umiiyak, nagagalit, o nagmamakaawa sa kanila. Ang iyong emotional na reaksyon ay isang uri ng validation para sa kanila. Sinasabi nito sa kanila na may kapangyarihan pa rin sila sa iyo. Kaya ano ang dapat mong gawin? Wala. Wala kang gagawin. Kapag inaasahan niya ang isang dramatikong komprontasyon, bigyan mo siya ng kalmado, katahimikan, at walang pakialam. Huwag mo siyang i-text. Huwag mo siyang tawagan. Huwag kang mag-post ng mga cryptic message sa social media. Manahimik ka lang. Kapag hindi mo siya binigyan ng reaksyon, pinapakita mo sa kanya na ang mga ginawa niya ay napakaliit na bagay sa iyo. Hindi man lang karapat-dapat bigyan ng sagot. Yan ang magpapatumba sa kanyang mundo. Dahil ito ang bagay na hindi niya inaasahan. Ang katahimikan ay nakakabingi para sa kanya. At sa katahimikang iyon, binabawi mo ang iyong kapangyarihan. Number 2, itigil ang pagsubaybay sa kanya. Ito ay isang classic. Lahat tayo ay naging guilty dito. Matapos ang isang breakup o masakit na pangyayari, nagiging ugali natin na i-check ang kanyang social media. Gusto mong makita kung sino ang kasama niya, kung ano ang ginagawa niya, at kung masaya ba siya. Naghahanap ka ng mga senyales na sana miserable siya. Sa bawat pag-check mo sa kanyang profile, nagbibigay ka ng isang maliit na bahagi ng iyong mental energy at emosyonal na kapayapaan sa kanya. Kaya kailangan mong putulin ang koneksyon. Itigil ang pag-follow sa kanya. Itigil ang pagtingin sa kanyang stories. I-unfriend mo siya. I-unfollow mo. I-block mo siya. Gawin mo kung ano man ang kailangan mong gawin para magkaroon ng malinis na hiwalayan. Ang punto ay mag-focus sa sarili mong buhay, hindi sa kanya. Kapag tinigilan mo ang pagbibigay sa kanya ng atensyon, ipinapakita mo na hindi na umiikot ang mundo mo sa kanya. Ito ang pinakamalaking ego check para sa kanya dahil pinapakita mo sa kanya na hindi siya ang pangunahing karakter sa iyong kwento or sa buhay mo. Number 3, yakapin ang isang glow up sa isip at katawan. Ang tunay na glow up ay hindi lang tungkol sa pagbabago ng iyong itsura. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong buong pananaw sa buhay. Magsimula sa pag-aalaga sa iyong mental health. Subukan ang bagong hobby na gusto mong gawin. Mag-meditate. Ang layunin ay alagaan ang iyong isip at maghanap ng mga bagong pinagmumulan ng saya at fulfillment na walang kinalaman sa kanya. Kasabay nito, alagaan ang iyong physical well-being. Mag-gym ka. Kumain ng mga masusustansya at paborito mong pagkain. Bumili ka ng mga bagong damit na nagpaparamdam sa iyo na kahanga-hanga ka
at mas lalong lumilitaw ang iyong ganda. Gawin ito dahil pinaparamdam nito sa iyo na ikaw ay malakas, confident at maganda. Kapag nakita kanyang umuunlad, masaya, confident, mas lalong gumaganda, ito ay magiging isang malakas na suntok sa kanyang ego, sa kanyang pride. Makikita niya na ang kanyang pagkawala ay hindi ka winasak. Ito ay mas nagpatibay pa sa iyo at wala nang mas hihigit pa sa pagpapakumbaba para sa isang lalaki kaysa makita ang babaeng sinaktan niya na naging mas kahanga-hanga na version ng sarili niya. Number 4, maging magalang at walang pakialam kung kailangang makipag-ugnayan. Minsan hindi mo maiwasang makita siya. Baka mag-cross ang landas nyo sa isang lugar, sa party, sa trabaho, o sa pamamagitan ng mga mutual friends. Sa mga sitwasyong ito, ang iyong reaction ay critical. Ang tamang paraan ay ang maging magalang at walang pakialam. Batiin mo siya ng kalmado, kaaya-aya, pero dumistansya ka. Isang simpleng hello at pagkatapos lumayo ka na. Huwag magtagal sa usapan. Huwag magtanong tungkol sa buhay niya. Huwag magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa iyo. Tratuhin mo siya na parang isang ordinaryong kakilala. Ang layunin ay ipakita sa kanya na hindi na siya isang mahalagang tao sa iyong buhay. Sa pagtrato sa kanya na parang isang ordinaryong estranghero, nagpapadala ka ng isang malinaw na mensahe na siya ay ibinaba sa posisyon ng kahalagahan at ngayon ay isang taong halos wala na sa iyong radar. Number 5, patawarin siya at bitawan para sa sarili mong kapayapaan. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa sarili mo mula sa sakit na idinulot niya. Ang paghawak sa galit at hinanakit ay parang pag-inom ng lason. Ang pagpapatawad sa kanya ay hindi nangangahulugang kailangan mong sabihin sa kanya. Ito ay isang panloob na desisyon. Ikaw mismo ang nagsasabi sa sarili mo na nararapat ka sa kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, pinuputol mo ang huling emosyonal na tali na nag-uugnay sa iyo sa kanya. At ang kalayaang iyon ay ang pinakamakapangyarihan na mensahe na maari mong ipakita sa kanya. Pinapakita nito sa kanya na ang kanyang mga ginawa, bagaman minsan ay nagdulot sa iyo ng sakit, nalagpasan mo na ito at siya ay isang saradong kabanata sa isang librong tapos na. Ang mga hakbang na ito ay isang paglalakbay at nangangailangan ito ng oras. Pero bawat hakbang na ginawa mo ay isang hakbang patungo sa sarili mong kaligayahan at kapayapaan. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.